أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay natatangi lamang kay Allah. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at pagpugay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas. So, alhamdulillah mga kapatid, ito yung unang araw ng pagsisimula natin ng pag-aaral tuwing Sabado at Linggo. Lalo na ngayong bakasyon, kasi yung mga estudyante, yung mga kabataan lalo na, ay nasa bahay lang. So kaysa naman maubos yung oras nila, masayang yung oras nila sa pagbababad sa social media, paglalaro ng mga online games, mas mainam na pumunta na lang dito at sila ay mag-aral ng ating pananampalataya, no? Kaysa naman na matapos yung bakasyon, babalik na naman sa pag-aaral, and then busy na naman, wala nang time para mag-aral ng Islam. So, jazakumullah khairan sa mga kapatid, sa mga magulang na pinunta rito yung kanilang anak. Kayo din ay gagantimpalaan dyan, insyaAllah. At yung subject na ating ituturo, insyaAllah, tatalakayin sa ating pag-aaral, ay tulad nung ating na-announce nung Friday. Una na rito yung basic Arabic writing and reading. So, matututo tayo, insyaAllah, kung paano magsulat ng Arabic. Yeah. Marunong tayo? Sinong marunong dito magsulat ng Arabic? Wala pa. And then, reading, pagbabasa ng Arabic, insyaAllah. So, yung ituturo natin, huwag kayong ma-pressure, huwag kayong kabahan, huwag kayong mahiya, dahil yung ituturo naman natin ay yung basic, insyaAllah. Yung basic lang. Kumbaga tayo ngayon, mag-i-start tayo sa level 1 para maka-relate naman yung mga zero about Arabic reading and writing. At sa mga may background o marunong na, ito ay review para sa kanila. Opo, kailangan nating mag-review, ma-refresh yung mga natutunan natin. Halimbawa, dati nanggaling tayo ng Saudi, nanggaling tayo ng Islamic Center, tinuruan tayo doon, nag-aral tayo doon, pero pagbalik dito, na-busy tayo, wala na, nakakalimutan natin. Pati kami, kaya nga, isa sa mga kainaman ng pagtuturo, unang-unang natututo kami, nare-review kami. Kasi bago namin ituro ito, kailangan nire-review din muna namin ng mabuti. So, nare-refresh. Ano? So, ganun din sa inyo. Kapag may background na kayo, may idea na kayo, insyaAllah, ay review para sa inyo. At sa mga zero talaga, insyaAllah, bagay na bagay po ito sa inyo, insyaAllah. So, yung subject na tatalakay natin, yun, Arabic reading and writing. No? Pagbabasa, pagsusulat ng Arabic, insyaAllah. At pagkatapos, yung pangalawa, yung fiqh, patungkol sa tahara at saka sa salah. Yung kaalaman, no, patungkol sa tahara at salah. So ituturo rin doon mga kapatid, tuturo natin insyaAllah, yung mga basic knowledge din patungkol sa tamang pamamaraan ng pagdilinis sa Islam. Yung bang pagwudo, halimbawa, ituturo natin yan, and then insyaAllah yung patungkol sa salah. Kaya pagkakataon nito sa mga kapatid na kilala ninyo, kilala natin na hindi pa marunong magsala. Tuturuan natin sila insyaAllah. Okay? So bakit nag-uumpisa lagi doon sa tahara salah? Sa fiqh? Kasi sa tahara, ituturo rito yung tamang pag-ablution. Ano ba yung tubig na dapat at hindi dapat gamitin? Yung tahara, itong paglilinis na ito, pagdadalisay, kondisyon ito para matanggap yung salah. Na kapag hindi tayo marunong ng tamang pamamaraan ng wudu, halimbawa, nag-wudu tayo, pero hindi nababasa yung mga part na dapat mabasa, kahit nagsala tayo magdamag, ay invalid yung salah. So, ganun ka sensitive itong pag-aaral. Ganun kahalaga yung pag-aaral dito. Ganun din sa sala. Baka pala nagsasala tayo na kita yung aura natin. O kaya nagsasala tayo, wala tayong wudu. O kaya nagsasala tayo, hindi pa pumasok yung oras ng sala. O kaya nagsasala tayo, nag-wet dreams pala tayo, no? Hindi natin alam, kailangan pala maligo. So, nagsala na. So, invalid yung sala. Bakit? Kasi hindi natin alam na kondisyon pala ng sala yung mga nabanggit. Diba? May mga ganun, may mga kapatid nga nagsasala, kita yung aura. Pag sinabing aura, yung mga parte ng katawan na hindi dapat makita. Mula sa lalaki, mula pusod hanggang lagpas ng tuhod. Kaya yung mga sabi na yung mga nasanay sa pag-shirt ng hanggang tuhod lang, hirap yan magsala. Diba? Hirap yan magsala, di ba?
Bibili ng shirt, aalis ng bahay, makikita ninyo hanggang dito. Kaya pag nagsasala, ibababa para hindi makita yung tuhod. Pero pag binaba naman, kita naman dito sa pit. Sabi ng mga scholar natin itong pusod, di ba ito yung aura ng lalaki hanggang sa likod niyan, yung sa part niyan dapat hindi nakikita. Kaya pagka nagsujud, halimbawa na kita yung insert coin, di ba? Sira yung sala. So, ilan lang yan sa baga pahapyaw para magkaroon tayo ng idea bakit kailangan natin pag-aralan yung pahara at pala. At ganun din yung pag-aaral siyempre sa akida. Yun yung pinaka-importante, pinaka-mahalaga. Natatalakay natin ng Ramadan, yung patungkol sa akida, patungkol sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mahalaga yun? Kasi pag sira yung akida, pag sira yung paniniwala kay Allah, sira din yung pagsamba. Hindi matatanggap yung pagsamba. Okay? Kaya mahalaga yung pag-aaral ng akida, insyaallah. So, papasukin. Sige, Ahmad, pasok ka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahmad Valjehos. So, panay boys, So, yun. So, insyaallah, bago tayo mag-start po sa ating pag-aaral, syempre ay kailangan muna nating magbigay ng ilang encouragement o pagpapaalala. Bakit ba kailangan nating mag-aral? Bakit ba natin ito ginagawa? Kailangan alam din natin bakit tayo nagsusumikap mag-aral. Kahit may mga pinagkakabalahan tayo o kaya yung iba, oras na nga lang ito na nga lang yung araw ng pamamahinga nila. So, bakit pa kailangan na mag-aral tayo ng Islam? Lalo na ngayon, meron namang internet, di ba? Alam ko na yan, narinig ko na yung sinasabi ni Imam. Ipasok ko kayo. Napanood ko na yan kay Ustad ganito, kay Ustad ganyan. Diba? Okay na sa internet na ako makikinig. Ang tanong, pagka sa internet, maganda. Kahit pa paano, kaysa naman kung ano-ano yung pinaggagawa sa social media, mas maganda talaga na manood ka na lang ng Islamic lecture. Tama? Mas maganda yun. Pero, kung ikukumpara mo yung baraka, yung kainaman o blessing ng pag-aaral ng face-to-face, higit na pinakamainam ito. Dahil bakit? Ito yung pamamaraan ng mga sahaba. Tandaan natin, walang internet sa panahon ng mga sahaba. Paraan ng mga sahaba, paraan ng mga propeta, nag-aral sila face-to-face. Yung mga sahaba nag-aral sa harapan, umupo sa harapan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At saka sa social media, minsan hindi natin kilala yung mga nagtuturo. Minsan pala yung pinapakinggan pala natin, iba pala yung paniniwala niyan. At pag may tanong tayo minsan, kahit tama naman yung tagapagturo, hindi naman agad matutugunan yun kapag sa internet. Diba? Pagka nag-reply ka dyan, nag-chat ka dyan ng tanong, ang dami-dami yung nagko-comment dun sa comment section, sa tingin mo, ilang araw pa bago mapansin yung tanong mo. Pero pag face-to-face, inshallah, kapag merong hindi naging malinaw, agad-agad pwede natin itong itanong, inshallah. So, magbibigay tayo mga kapatid ng mahalagang paalala bago tayo pumunta sa ating mga subject na pag-aaralan, inshallah. At sana walang matutulog. Okay? Kapag naantok, pwede tayong tumayo, pwede tayong mag-wudu, inshallah. At ganun din na iwasan din muna yung pakikipag-kwentuhan, inshallah. So itong whiteboard na ito, baka bukas na natin gagamitin ito. Bukas na lang ito, yung sa whiteboard, inshallah. Kasi isasabit pa yan ng maayos na pagsabit, tsaka buburahin pa yan ng maayos, inshallah. Kung ayaw talaga mabura, inshallah, papalitan na lang natin. Ano? Inshallah. Sige, inshallah po. So yun po. Asa na tayo? Walang matutulog, walang makikipagkwentuhan, walang gagamit ng cellphone sa social media. Rules po yun, inshallah. Kasi kabilang din dapat sa matutunan ng Muslim, unang-una yung kaasalan, tamang kaasalan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Di ba? Tamang kaasalan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kasi minsan ito nakakalimutan ng mga Muslim. Kaya minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, na sanay na sa batas ngayon, sa DepEd, di ba, child abuse. Di ba? Kaya kahit gusto mag-stricto ng teacher, hindi niya magawa. Yung mga kabataan ngayon, mga estudyante, hindi man lahat. Nagiging malakas yung loob sa harapan ng teacher, nagiging walang galang, di ba?
Hindi katulad nung panahon natin, di ba bro? Subhanallah, pag makulit ka, batuhin ka ng flying eraser. Totoo yun. Batuhin ka ng chalk. Oh. Sususihan ka ng teacher, kukurutin ka. Ganun na. Papaluin ka kahit sa harapan ng estudyante. Papatayuin ka sa harap. Pag makulit, pag hindi ka sumunod sa rules ng teacher. Ganun yung pag-i-squatin ka pa. Ganun yung ngayon. Sumigaw lang teacher, bibidyohan na ng estudyante. Yeah? Nagalit lang kasi pasaway yung teacher. Ay pasaway yung estudyante. Binibidyohan na ng estudyante. Diba? So, importante talaga yung yung disiplina, tamang kaasalan ng isang nagsasaliksik ng kaalaman. Kasi yung pag-aaralan natin yung pinakamahalagang kaalaman. Ano? Kaalaman sa Islam. Kaalaman sa Islam. Kaya, inshallah, yun yung ating magiging rules, inshallah. Okay? Walang matutulog, walang gagamit ng cellphone. Okay lang kung pang-record, inshallah, pang-video. At walang makikipag-kwentuhan muna. Inshallah po. Pero pag naiihi, nauuhaw, pwede kayong lumabas. Siyempre naman, naiihi ka na, baka maihi ka dyan. Hirap na, di ba, Ahmad, papanghi yung masjid. Inshallah, mga kapatid, sa pagsasaliksik ng kaalaman, payo una sa aking sarili at ganun din sa inyo, ay kailangan po natin unang-una yung ikhlas. Yun yung pinakamahalaga. Yung ikhlas, ibig sabihin, dalisay, sinsirong layunin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi anumang gawain na hindi ikhlas o dalisay para kay Allah, ay walang saysay. Tandaan po natin yun. Ano ba yung layunin ng tao? Paano ba natin malaman yung layunin ng isang tao? Unang tatanungin natin, ano yung dahilan bakit natin ginagawa yung isang bagay? Yun yung layunin natin. Madali lang matukoy yung layunin. Inshallah. Paano mo malaman yung layunin mo? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin natin yung sarili natin. Bakit ako nandito sa masjid? Bakit ako pumunta sa masjid? Bakit ako nag-aaral? Ano yung layunin? Ano yung dahilan? Yung dahilan mo, kapatid, yun yung layunin mo. Tip, di ba? Para hindi tayo mahirapan. Halimbawa, pumunta ka rito para pagsasaliksik ng kaalaman, para malugod sa'yo si Allah, para iahon yung sarili mo sa kamangmangan, para matuto, yun ay pagsamba. Counted yun, inshallah. May gantimpala ka doon. Pero, kung ang dahilan ng pagpunta natin dito ay bilang pakikisama, para walang masabi si brother, para walang masabi si imam, yeah? Para sabihin nila, masipag ako mag-aral, para mabilib sa akin si brother, o para pag natuto ako, pwede na akong makipagdebate kay brother. Di ba? Ganon. Kapag ganon yung layunin, pagka mali yung layunin, hindi rin tanggap, sira din yung pagsamba. Kaya, importante yung tamang layunin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang lahat ng gawain ay naaayon sa intensyon at gagantimpalaan ang bawat tao depende sa kanyang layunin. Okay? Kapag yung layunin mo mabuti, inshallah, tama, tanggap yung pagsamba na ginawa. Pag yung layunin mo hindi tama, yung pagsamba na ginawa, magiging hindi rin katanggap-tanggap. Bagkus mahuhulog pa ito sa tinatawag na riya o pagpapakitang tao. Okay, di ba? Alam natin, di ba, natatalakay natin nung Ramadan, yung ikhlas, dalisay na layunin, kondisyon ito para tanggapin ni Allah yung ating mga pagsamba. Dalawang kondisyon, ano yun? Una, ikhlas para kay Allah, dalisay na layunin para kay Allah. Pangalawa, mutabaa o pagsunod sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung dalawang kondisyon para tanggapin ni Allah yung ating mga pagsamba. Kaya mahalaga po yung layunin natin. I-check lagi natin yung layunin natin. Minsan, baka mayroon tayong hindi magustuhan sa mga kapatid, hindi na tayo magpapakita. Di ba? Baka minsan, tama rin tayo, hindi na tayo. Lagi mong i-check yung layunin mo. Lagi mong i-check yung layunin mo. Kung halimbawa, mayroon kang hindi nagustuhan sa isang masjid, halimbawa, mayroon kang kapatid na hindi na gusto, i-check mo yung layunin. Bakit ka ba pupunta rito? Para mag-aral. Wala namang pinsala, di ba? Hindi ka naman aawain siguro niyan. Ano? So, kailangan ng ikhlas na layunin para lamang kay Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Si Allah hindi nag-utos maliban na lamang na siya ay sambahin natin ng dalisay. Okay? So, check yung layunin para kay Allah. No? I-check natin yung layunin natin na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung una.
Pangalawa mga kapatid, ay yung alisin natin yung dalawang katangian na harang upang hindi tayo matuto. Merong nabanggit sa hadith na dalawang katangian daw. Tandaan natin ito ha. Unang payo, ikhlas. Pangalawa, ay iwanan natin o alisin natin sa sarili natin yung dalawang masamang katangian na ito na harang. Na kapag taglay ng isang tao, hindi siya matututo kailanman. Ano to? Unang-una na rito yung tinatawag na yung kibir. Yung kibir. Yung kibir, ito yung pagmamalaki. Pagmamataas. Ang ibig sabihin ng kibir, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hindi pagtanggap ng katotohanan at pagmamaliit sa mga tao. Hindi matututo yung isang tao na mayroong ganung katangian. Bakit? Yung mapagmalaki, ang feeling niya, siya ay maalam. O, di ba? Pag ang feeling mo, ikaw na yung pinakamaalam, halimbawa, ang papasok sa isip mo ngayon, bubulungan ka ng syaitan, bakit ka pa makikinig dyan? Di ba? Bakit ka pa? Mas magaling ka dyan. Di ba? Mas the best ka dyan. Di ba? So, pag pumasok yun sa isip o sa puso ng isang Muslim, harang yun na hindi siya matututo. So, alisin natin yung pagmamalaki. So, anong ipapalit natin doon? Sa pagmamalaki? Pagpapakumbaba. Yung mapagmalaki, nahalintulad niya yung sarili niya sa isang punong, yung baso ba? Puno ng tubig. Oh, kapag ganun yung isang tao, halimbawa sa baso na may tubig, feeling niya punong-puno siya. Pag sasalinan mo ng tubig, anong mangyayari? Matatapon. Bakit? Feeling niya, ano na siya, punong-puno na eh. Feeling niya sa sarili niya, ang dami niya ng alam. Kaya nga sinasabi ng mga eskolar na sino man ang isipin niya sa kanyang sarili na siya ay marunong na magaling, tunay na siya ay mangmang. Di ba? Tunay na siya ay mangmang. Pag inisip ng isang tao na siya na yung pinakamagaling, siya ay magaling, nagkakaroon na siya ng bilib sa kanyang sarili. Nagkakaroon na siya ng pagmamalaki. So, alisin natin yung pagmamalaki. Okay? Pagmamalaki. Pangalawa, yung tinatawag na pagiging sobrang mahiyain. Di ba? Tama naman, di ba? Mahiyain. Napansin nyo, nag-aaral tayo. Ngayon, nag-aaral pa itong dito, marami rito, mga kabataan. Pagkatapos mag-discuss nung teacher natin, di ba magtatanong yan? Naintindihan? Parang ito, di ba? Naintindihan nyo? Sabi na, opo. May tanong? Wala. Di ba? Naintindihan? Kahit hindi niya naintindihan, dahil nahiya siyang sabihin na hindi ko naintindihan, sabi niya hindi. May tanong? Kahit na may tanong talaga siya, sasabihin niya, wala po. Dalawa lang yan, sabi nga. Either naintindihan lahat, o walang naintindihan. Pagka sobrang mahiyain. Kaya nga sa Islam, laging nasa lugar yung mga bagay-bagay. Yung hiya, may hadith na ang katangian ng Islam, kabilang sa aral ng Islam, yung pagkakaroon ng hiya. Hiya sa tamang lugar. Hiya sa tamang lugar, di ba? Halimbawa, yung punta ka ng isang bahay, halimbawa, di ba? Bago ka pumasok dun sa loob, magkatok ka muna. Magsalam ka muna. Di ba? Tapos pag pinapasok ka, pasok ka. Pag sinabing umupo ka, umupo ka. Pag sinabing feel at home, hindi ibig sabihin nun na lahat papakialaman mo na. Di ba? Hindi lahat pakikialaman mo na. Feel at home. Uy, binuksan mo na yung drawer ni brother. Yung ref niya. Di ba? Binuksan mo na yung mga, mga pagkain doon. Di ba? Niluto mo na yung mga stock niya sa ref. Kasi sabi mo, brother, feel at home. Pagdating sa ganong punto, kailangan mahiya ka. Kasi, anong gusto mo? Yung marinig mo na sabihin nila, ay, si brother, mahiyain yan. O marinig mo sabihin nila, si brother, yan, sabi ko sa bahay, feel at home. Walang hiya yan. Ang pangit. Alin sa dalawa yung mas masarap pakinggan? Yeah. Sabihin nila, mahiyain ka? O sabihin nila, ay, walang hiya yan. Si brother, pinakain na nga. Sabihin pa niya, ang pangit ng ulam. Di ba? Anong gusto mong sabihin, marinig? Yung sabihin na mahiyain yan? O walang hiya yan? O, mahiyain yan. Pagdating sa ganong bagay. Malinaw? Malinaw yun? Pero sa Islam, pagdating sa pagsasaliksik ng kaalaman, hindi dapat tayo nahihiya. Hindi dapat tayo nahihiya. Kasi pag sobrang mahiyain tayo, hindi tayo matututo.
Yeah? Uy, advance na ako. Nakakahiya naman, nakisabay ako sa mga beginner. Di ba? Uy, matanda na ako, nakakahiya naman. Kasabay ko yung mga bata, parang apo ko na. Yeah? Di ba? Ang mga sahaba, merong mga mas bata sa kanila, mas maalam pa doon sa mga matatanda. Meron ding mga matatanda, mas maalam pa sa mga bata. Pagdating sa pagsasaliksik ng kaalaman, wala itong pinipiling edad. Kaya bakit tayo mahihiya? Ang nakakahiya, yung hindi tayo nag-aaral ng Islam. Ang nakakahiya, yung ilang taon na tayong, sabi nga ni Sheikh Hamud, nagkalumot na tayo sa Islam, hindi pa natin alam kung paano yung sala, hindi pa natin alam kung paano magbudo, at mas nakakahiya, yung magsasala tayo tulad ng ibang mga kapatid, umuutot. Pag utot, tinutuloy pa rin yung sala. Mas nakakahiya yan, di ba? Sira na yung sala mo, mabaho pa yung utot, tapos nasa sala pa rin. May mga gano'n, minsan mga kapatid talaga, nautot na dahil nahihiyang umalis, kasi matutukoy na siya yung umutot, sira yung sala. Kaya alisin natin yung yung hiya pagdating sa Islam. Okay? Walang hiya pagdating sa relay yung Islam. Pagdating sa pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi ibig sabihin na magiging walang hiya ka rin habang nakikinig sa teacher. Okay? So, naintindihan natin, alisin natin yung pagmamalaki at yung sobrang mahiyain. Okay? At siyempre, mga kapatid sa Islam, may mga dua na itinuro ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karagdagang payo na dapat iduan natin. Kasi si Allah yung nagkakalob ng kaalaman. Hindi ako, hindi kung sino-sino man. No? Ginagamit lamang ng Allah yung mga tagapagturo na kasangkapan para tayo ay matuto. Pero yung kaalaman, ang nagtuturo, allamal insana ma lam ya'lam. Si Allah, siya yung nagtuturo sa mga tao sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Okay, so, inaantok na? Hindi pa? Alhamdulillah. Ito, kailangan kasi nga, nag-aaral tayo, tapos hindi natin na alam itong mga bagay na ito, baka masayang yung mga effort natin. Diba? Alisin muna natin yung mga hadlang. Okay? Para, inshallah, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral, inshallah. Okay? So, may ayah sa Quran, sinabi ng Allah, Qul Rabbi zidni ilma. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Allah, O Panginoon ko, dagdagan mo ako ng kaalaman. So yun, tinuro mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dua. So ipanalangin natin, O Allah, Rabbi zidni ilman. Madali, diba? Rabbi, sundan niya ako, Rabbi zidni ilman. O aking Panginoon, dagdagan mo ako ng kaalaman. So sinasabi ng ating mga ulama, ito yung katibayan ng pagiging napakahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kasi nga, ang Allah, inutusan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manalangin na dagdagan yung kanyang kaalaman. Dagdagan yung kanyang kaalaman. Kaalaman, hindi kayamanan. Kasi kung sinabi ng Allah, inutos niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabihin mo, Ya Allah, dagdagan mo ako ng kayamanan. Diba? Maunawaan natin na mas mahalaga yung kayamanan. Kaya nga, kung pagpipiliin tayo, ano ba yung mas mahalaga? Kaalaman o kayamanan? Parehong mahalaga. Pero mas pinakamahalaga yung kaalaman. Di ba? Kasi maraming walang kayamanan na kaya nagkayaman dahil sa kaalaman. Tama? Wala kang kaalaman. Halimbawa, kaya nga sabi ni Imam Shafi'i, sino man ang nagnanais ng masaganang pamumuhay sa dunya, sa mundong ito, yaman, kailangan niya ng kaalaman. Sino man din ang naghahangad ng paraiso, kailangan niya ng kaalaman. Tama? Tama ba, Ahmad? Di ba? Kasi paano ka magninegosyo halimbawa wala kang kaalaman? Hindi mo alam magbenta. May benta kang lumpia, hindi mo alam kung paano magtinda. Sabi mo, fritis. Di ba? O, fritis hanggang naubos. Di ba? Wala kang tubo, lugi ka. Ha? Bili na kayo ng lumpia, maalat-alat to. Hindi mo alam kung paano magtinda. O kaya punta ka dyan sa street, nakaupo ka lang dyan maghapon, nag-cellphone. Diba? Walang bibili sa'yo. Kailangan mo na matuto kung paano magtinda. Diba? Kung gusto mo nang kumita, kailangan mo ng kaalaman. Ganon din sa Islam. Kung gusto natin ng Jannah, kailangan din natin ng kaalaman.
kailangan din natin ng kaalaman, inshallah. O kailangan nating mag-aral. Kasi yung kaalaman, hindi naman darating sa atin. Huwag kayong maniwala doon sa mga sinasabi ng iba na natulog lang pagkagising, nakamemorize na ng Quran. Maririnig yun sa ibang mga nagtatablig. May kakilala ko, sabi niya, yung kasama namin, natulog lang. Pagkagising, memorize na yung Quran na panaginipan. Kayo maniwala doon. No? Kailangan ang kaalaman, ikaw yung kukuha nun. Kailangan may gawin kang effort para makuha yung kaalaman na yon. At saka ganun din, meron ding aya sa Quran, bukod doon na, Rabbi zidni ilma. Memorize nyo kain, tatlong ano lang, Rabbi zidni ilman. Ilman. Ilma o ilman, okay lang. Rabbi zidni ilman. O aking Panginoon, dagdagan mo ako ng kaalaman. Okay? Rabbi zidni ilman. Memorize na? Sino naka-memorize? Rabbi zidni ilman. Sige nga. Jamil. Rabbi zidni ilman. Ilman. Sige nga ulit. Masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Di ba? Pinakabulilit natin. Daling memorize. Di ba? Sino pa? Rabbi zidni ilman. Okay, so memorize yun na yan. Madali lang naman na i-memorize. So, isama natin yan kapag tayo ay magdudua. At ganoon din yung tinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wallah, allimna ma yanfa'una. Turuan mo kami ng mga bagay na makakabuti sa amin. Wanfa'na bima 'allamtana. At gawin mong kapaki-pakinabang ang mga kaalaman na pinabatid mo sa amin, pinaalam mo sa amin, di ba? Kasi hindi lahat ng kaalaman may pakinabang. Maraming mga tao may kaalaman pero kaalaman kung paano man lamang, kaalaman kung paano mang scam, di ba? Kaya nga tayo dapat pag nagdudua tayo, nililinaw natin yung dua natin, no? Kailangan alam natin yung dua natin. Okay? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So meron pa tayong babanggitin dito, inshallah, kasi part ito ng pamamaraan ng mga ulama natin na kapag nag-i-start sila sa pagtuturo, anumang pag-aaral, ini-encourage muna nila yung mga Muslim o yung kanilang mga estudyante, no? Para magkaroon sila ng motivation. Bakit nila kailangang ipagpatuloy yung pag-aaral? So inshallah, magkakaroon muna tayo ng 5 minutes o 10 minutes break, di ba? Agad-agad, no? Inshallah. Para sa mga gustong umihi. So hanggang dito muna, ipagpapatuloy natin mamaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, una-una na tayo. Hindi tayo masyadong magpapahaba muna. Karoon tayo ng konting break. Kasi nga, alam nyo, ang mamaya pagpapatuloy natin, ang shaitan, nakafocus yan sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. Okay lang, sige lang. Bakit? Kasi pag natuto ka, sasabuhay mo yung Islam, ituturo mo yung Islam. Ay ayaw ng shaitan ng ganyan. Kaya nga, sinasabi ng mga teacher namin nung nasa Al-Ma'arif kami, yung mga naka-assign daw, na shaitan daw sa mga estudyante, nagsasaliksik ng kaalaman, mga general, baga sa mga mahiram ko. Mga ano lang, mga, ilang star ba yung pinakamataas na opisyal ng general? 4-star general. Yan yung mga naka-assign. Yan pansin nyo, kaka-start pa lang, minsan, makaramdam na tayo ng antok. Sakit na pati kami, nag-aaral kami ng Al-Ma'arif. Totoo yan. Kahit gustong-gusto mong matuto talaga. Kulang na lang, tukalan mo ng, ng toothpick yung mata mo para hindi lang bumigay. Pero talagang hindi maiwasan. Kaya ang ginagawa sa amin ng mga sheikh namin nun, pinapatayo kang pag inaantok kayo, sabi niya, magudo kayo. Kasi pag sobrang antok, pwedeng papasok siya. Misip mo yung yung antok. Pero pag cellphone, totoo yun. Pag mag-cellphone ka, kahit yung mga marites na mga walang kwentang walang kwentang bagay, buhay ng mga celebrity, di ba? Minsan napapakinggan, napapanood, di ba? Si ganito, hiwalay na. Anong pakialam natin dyan? Diba? Pero agad, anong pakialam ko dyan, di ba? Hiwalay sila. Ano ngayon? Di ba? Pero minsan, napakinggan natin, di ba? Pero pag sa Islam, minsan pansinin nyo, pag sa Islam, pag pinapakinggan, mamaya tulog ka na. Di ba?
nag-i-introduction pa lang yung yung nagbe-lecture. Nagmumukha din pa lang, antok na. No? So, ganun. Kaya nga, kailangan talaga, nilalabanan natin inshallah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah, pagkatapos nating maipaalala kanina yung kahalagaan ng pagkakaroon ng ikhlas, dalisay na layunin para lamang kay Allah, at ganun din yung dalawang harang. Ano yung dalawang harang? Katangian na hindi dapat taglayin ng Muslim pag nagsasaliksik ng kaalaman, yung mapagmayabang, mapagmalaki. Pangalawa, yung sobrang mahiyain. Okay? So yun yung nakuha natin kanina. At saka nakuha din natin yung dua. No, maraming dua pero kabilang lang yun. Yung pinakasimple, madali lang nating maunawaan yun yung sinabi ni Jamil, Rabbi zidni ilman. Rabbi, yung Rabb na babasa natin lagi, Rabbil Alamin, di ba? Rabbi, bonus na yun. Zidni. Na, hindi yung Sydney, Zidni ilman. Dali lang, Rabbi zidni ilman. Kaya nga, kahit yun lang maiuwi natin, di ba? Kahit pa paano, may natutunan tayong dua. Ilan na yung dua kaya na memorize natin? Di ba? In Arabic. Yun pa lang yung una. No? Kasi madali lang Rabbi zidni ilman. Di ba? O aking Panginoon, o Allah, dagdagan mo ako ng kaalaman. Okay. Dito, babanggitin natin mga kapatid sa Islam. At pagkatapos nito, insyaAllah, bukas, itutuloy, start na natin yung pagtalakay sa fiqh kasi nakuha na natin yung oras kanina. No? At ganun din yung pag-aaral ng Aqidah, insyaAllah. So, mga kapatid, insyaAllah, ngayon naman ay babanggitin natin yung ilan sa mga kahigitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. No? Yung pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Ano ba yung mga kahigitan nito? Bakit tayo nandito? Ano yung gantimpala? Pag tama yung intention natin. Pag tama yung intention natin, no? Dalisay para kay Allah. No? Para malugod sa atin si Allah. Yun yung layunin natin. Hindi para pakikisama, hindi para sabihin na masipag ka. Hindi yun. No, yung gantimpala ng Allah, yung hinahangad natin yung awa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung rewards ninyo natin inshallah kapag tayo nagsasaliksik ng kaalaman, di ba? Halimbawa, magtatrabaho ka doon. Pag sasabihin lang, bro, halika, samahan mo ako. May trabaho doon. Sasama ka ba agad? Sama ka agad? Sabihin sa'yo, halika, may trabaho tayo doon. Halika. Anong sasabihin mo? Trabaho. Anong meron diyan? Anong mapapala ko diyan? 'Di ba? Pero pag sinabi sa'yo, bro, yung gagawin natin doon, uupo lang tayo, makikinig. Tapos bawat oras, bawat minuto, ang oras, nandoon ka lang, makikinig ka lang, yung trabaho mo na 'yon, makikinig ka lang. Trabaho ba nakikinig lang? Nakikinig lang? 'Di ba? Bawat segundo, 100 pesos. Tatanggi ka, Ahmad. Bawat segundo. Ayaw mo? Bawat segundo. 1, 2, 3. Ilang seconds ka na rito? Diba? Tatanggihan mo yun. 1 second. 100. Ano bro? Trabaho tayo. Ang gagawin ito, makikinig lang tayo, upo lang tayo. 100 per second. Diba? Gusto mo? Hindi. Gusto mo, hindi mo tatanggihan yun, di ba? Kahit antok ka nun, Ahmad, pupunta. Kahit pagod ka, pupunta. 100 yun eh. Per second, makikinig ka lang. Yeah? Makikinig ka lang. Uupo ka lang doon. Pero yung sahod mo, 100 per second. Walang tatanggi dyan. Dunya. Tama? Dunya. Pero pag malaman natin, yung gantimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman, higit pa doon sa 100 per second. Kahit 1,000 pa per second. Kung alam natin yung rewards ng pagsasaliksik ng kaalaman. So ito yun. Una, sabi rito, pagagaanin ng Allah para sa kanya, yung landas patungo sa pagpasok sa paraiso. Gagawing madali. Diba gusto natin minsan, shortcut. Kaya nga, mahilig tayo ngayon sa instant eh. Diba? Gusto mo ng sinigang. Sinigang, di ba doon, yung mga lolo-lolo natin, pag gusto nila ng sinigang, mamimitas sila ng dahon ng sampalok. Di ba? Salamagi. Pati nga yung mismong yung dahon ng yung salamagi ba, yung maliliit?
Nilalaga yan, sustansya yun. Di ba? Ngayon, nasanay na tayo sa instant. Gusto natin, madali, shortcut. Di ba? Ano? Di ba? Sinigang, mix. Di ba? Bili ka lang yan. Ibuhos mo lang. Instant. Di ba? Kaya instant din yung sakit. No? Ganon. Ito, shortcut din, instant. Inshallah. Sabi niya, magiging madali yung pagpasok sa Jannah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal Jannah. Sino man daw yung tumahak ng landas sa pagsasaliksik ng kaalaman tulad natin, mga kapatid, andito tayo ngayon sa dinami-rami ng jamaa ng Masjid An-Nur. Alhamdulillah, tayo yung ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo makakarating dito kung di dahil sa gabay ng Allah, kung di sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine mo. Gagawing madali sa kanila ng Allah yung daan patungo sa pagpasok sa paraiso. Bakit? Kasi ang dami yung kabutihan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Mamaya, ang dami niyan, mababanggit na hindi naman lahat, pero yung importante, yung mga pinakamahalagang nabanggit, inshallah yun yung babanggitin natin. Makakuha lang tayo ng kahit ilan dito, inshallah, sapat na yun na mag-motivate sa atin na magsaliksik, maglaan ng oras sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Gagawing madali sa iyo ni Allah kapag sinabuhay mo siyempre yung kaalaman. Kasi nalaman mo nga yung sala, obligado, gantimpala ng sala, hindi ka man nagsasala, useless din. Di ba? Magiging laban pa sa yun sa araw ng paghuhukom. So yun yung kainaman. Ikaw ay papadalain sa iyo ni Allah yung pagpasok mo doon sa paraiso. Bakit? Napakaraming kabutihan. Di ba? Pag nasa labas ka, mamaya magbanggitin natin yung sa hadith, pagka sino man sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam lumabas ng kanyang bahay sa pagsasaliksik ng kaalaman, siya ay nasa landas ni Allah. Di ba? Kaya may nagsabi, pag dinatnan siya ng kamatayan sa oras na yun, siya ay nasa landas ng Allah. Siya ay martir. Di ba? Sa pagsasaliksik ng kaalaman. Imagine mo. At syempre, pag nagsasaliksik tayo ng kaalaman, nauunawaan natin yung relihiyon natin. Nalalaman natin yung haram, nalalaman natin yung halal. Kaya mapansin natin mga kapatid, minsan, natutuwa tayo. Minsan, nakakapagsalita, ganun pala yun, ngayon ko lang nalaman. Haram pala yun. Haram pala yung suhol. Di ba? Uso ngayon, di ba? Di ba? Oh. Buti na lang, sabi niya, umatin ako ng lecture ni Sheikh Hamud. Buti na lang, napakinggan ko yung lecture ni Sheikh ganito. Buti na lang, nabasa ko yung post, alhamdulillah. Di ba? Di ba? Yung mga tumatanggap pala halimbawa ng suhol, sinumpa ni Allah. Pag sinumpa ka ni Allah, ang ibig sabihin nun, malayo sa habag ni Allah. Yun. Pag sinumpa ni Allah, ibig sabihin, malayo sa habag ni Allah. Halimbawa, yung mga bakla, halimbawa, sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga lalaki na gumagaya sa babae, sinumpa ng Allah. Malayo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tumatanggap ng suhol, sinumpa ni Allah, malayo sa habag ni Allah. Ano ba yung habag ni Allah? Yun yung kailangan natin para makapasok sa Jannah. Imalayo sa habag ng Allah. Dahil nagsaliksik ka ng kaalaman, nalaman mo yung suhol, bawal pala tumanggap. Diba? May dadaang politician dyan sa bahay mo ngayon, tapos lalapit sa'yo, bro, sir, ganyan mga matatamis sila magsabi, sir, huwag kong kakalimutan ha, yeah. O kunting regalo. Pagbuklat mo ng 5,000, deal or no deal? 5,000? Di ba? 5,000 ba yung halaga ng dangal mo bilang Muslim? Ang baba naman. Di ba? Ipinagpalit mo yung awa ni Allah sa 5,000. Di ba? Di ba mga kapatid? Kung naunawaan mo na haram yun, alhamdulillah, hindi mo tatanggapin yun. Di ba? Kasi meron kang dangal bilang Muslim. Alam mo na, pag kinuha mo yun, suhol yun. Matik na yun, suhol, di ba? Namimigay ba sila pag hindi eleksyon? Ng pera? Di ba? Bawal yung vote buying, pero vote buying yun. Gagamit lang sila ng ibang term. Parang yung alak. May mga nagbibinta ng alak, pero nakasulat, halal. Nagiging halal ba yung alak dahil dun sa nakasulat? Baka na minsan, di ba? Meron na gano'n pork barbecue na nga, nakasulat pa, halal. Ibig sabihin ba, halal na yun? Iniiba lang nila. Pinapaganda lang nila. So yun mga kapatid, pag nagsaliksik ng kaalaman, gagawing madali sa iyo ni Allah yung pagpunta sa paraiso. Bakit? Nalaman mo yung haram, iiwasan mo. Tama?
Pag nalaman mo yung halal, gagawin mo. Diba? Alam mo yung gantimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman, tulad nito, nalaman natin ngayon. Pupunta ka kahit pagod ka, kahit inaantok ka, kahit may gagawin ka pa sana, alam mo kasi na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an nila awadahu Allahu khairan min. Sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan niya yung isang bagay, no? Para sa Allah, papalitan ni Allah ng higit na mas mainam yung kanyang iniwan. No? Papalitan yun ni Allah ng higit na mas mainam. Yung pamamahinga natin sa bahay, yung pagtulog natin sa bahay, iniwan natin, yung business natin, imbis na mamasyal tayo, nagsaliksik tayo ng kaalaman, anong kapalit nun? Papalitan yun ni Allah ng mas madali, ng mas mainam kaysa doon, sa iniwan mo, di ba? Ano yan? Malay mo, yung palang dahilan ng pagpunta mo rito, natutunan mo yung isang bagay, at ginawa mo yun, yun pala yung magpapapasok sa'yo sa Jannah. Yan natin. Di ba? Natutunan natin yung isang pagsamba dahil sa pagsasaliksik natin ng kaalaman. Ginawa natin yon. Hindi natin alam. Minsan binabaliwala natin yon. Pero yun pala yung tinanggap ni Allah. At pagdating natin sa Yaumul Qiyamah, magugulat na lang tayo. Yun pala yung mga tinanggap ni Allah. Yung mga natutunan natin. Di ba? Yun pala yung tinanggap ni Allah at yun yung nagiging dahilan pala ng pagpasok natin sa Jannah. Okay? Gagawing madali ni Allah yung pagpasok sa Jannah. Pag nalaman mo yung kabutihan, yung aral ng Islam, yung pagsamba, gagawin mo yun. Pag ginawa mo yun, insyaAllah, pagsamba yun, tanggap ni Allah, magiging madali sa yung pagpasok sa Jannah. Nalaman mo yung haram, iiwasan mo yun dahil alam mo yung parusa ni Allah. Okay? So yun, papadaliin ni Allah yung landas ng pagpasok sa paraiso. At dito nabanggit din ng kakasunod pero makukuha ito sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kaalaman, ito yung pamana ng mga propeta. Di mga tao ngayon naghalos magpatayan lang para makaklaim ng mana. Di ba? Makaklaim sila ng mana. Kasi yaman yun. Marami silang mapapakinabangan doon sa yaman na yun. Pero ang pinakamainam, sabi ng mga scholar natin, na yaman, namamanahin ng mga Muslim na yung kaalaman sa Islam. Bakit? Nabanggit mamaya, babanggitin natin sa hadith, kabilang ito, pamana ng mga propeta. Ang mga propeta hindi daw nag-iwan ng yaman o ng ginto, pera, dinar. Yeah? Pero ang iniwan nila, kaalaman. Kaya't sino man, sabi niya, ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang makakuha ng kaalaman, siya yung nakakuha ng pinakamahalagang yaman. Pinakamahalagang pamana. Mas mahalaga pa, kumpara, ipamana sa iyo yung SM, Daniel. Gusto mo? SM? Pag namatay yung may-ari, sa iyo na yung SM. Papasukin mo kami doon. Di ba? Gusto mo yun. Pamana yun eh. SM, sa iyo yung SM. Imagine mo, maraming laruan doon. Di ba? Oh, SM lang yun. Pero mas mainam pa yung kaalaman kaysa doon sa SM na yan, ipamana sa iyo. Kasi ito pamana mula sa ulama. Mamaya, babanggitin natin yung dalil. Pangatlo, inilalagay daw ng mga anghel yung kanilang pakpak bilang pagkalugod sa nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Takbir. Allahu Akbar. Imagine. Yung mga anghel, sa lugar na, mamaya, babanggitin natin yung hadith, na doon isinasagawa yung pagsasaliksik ng kaalaman, pag-aaral ng Quran, ng Islam, lalo na yung masjid. Ito yung nabanggit tali doon sa hadith. Yung mga buyut, mga bahay, kabilang sa mga bahay ng Allah, masjid. Ang ginagawa ng mga anghel, yung kanilang yung kanilang pakpak ay babalot sa kanila. No? Ilalagay ng mga anghel ang kanilang pakpak bilang pagkalugod sa nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Allahu Akbar. Pero hindi natin nakikita yung anghel. Pero andyan sila, andito sila insyaAllah. Nakabalot yung kanilang pakpak. Imagine mo yun, Jamil? Di ba? Ini-imagine ni Jamil. Paano yun? Hindi natin alam kasi hindi na nakita na yung hindi natin nakikita yung anghel. At hindi lang yun. Pangapat, humihingi ng kapatawaran ang mga nasa kalangitan at mga nasa kalupaan at pati ang mga butanding sa karagatan para sa mga maalam na kasaliksik ng kaalaman. Imagine mo, yung mga nilikha ng Allah, yung mga nasa kalangitan, yung mga anghel nasa kalupaan, pinapanalangin ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga anghel, kapag nagdua, katanggap-tanggap, hindi.
katanggap-tanggap. Kasi hindi sila sumusuway kay Allah. Imagine, pinapanalangin tayo, insyaAllah, ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At panglima, yung alim daw, yung nagsasaliksik ng kaalaman, insyaAllah, mas higit na mainam ang isang maalam kaysa sa isang abid o yung isang palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isang palasamba at isang maalam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam pa yung maalam kaysa doon sa palasamba. Imagine mo, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi ni Allah, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao liban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Pagsamba, yung dahilan bakit tayo nilikha. Pero ito, palasamba, samba ng samba, pero daig pa siya ng alim, ng maalam. Paano nangyari yun? Yung maalam, talo niya yung palasamba. Bakit? Kasi nga, yung walang kaalaman halimbawa, na samba ng samba, sinasamba niya lang si Allah ayon sa kagustuhan niya. Ang dami niyang ginagawang pagsamba, sa tingin niya, pagsamba yun, pero hindi pala katanggap-tanggap. Bakit? Wala siyang kaalaman. Halimbawa, palasamba, gumising alauna, nagtahadyod hanggang alas 4, pero walang mudo. Tanggap, hindi? Di tanggap yun. Di ba? Nagsala sa loob ng CR. Tanggap, hindi? Hindi tanggap yun. Di ba? Hindi tanggap yun. Babae masipag, palasamba, palasamba. Nag-aadan 5 times a day sa masjid. Tanggap? Hindi. Bakit? Lalaki lang yung pwedeng mag-adan, manawagan ng adan. Di ba? Samba ng samba. Samba ng samba, pero nananalangin kay Jesus. Naniniwala sa anting-anting. Naniniwala sa pampaswerte. Di ba? Naniniwala sa feng shui. Di ba? Pumupunta sa manghuhula. Para samba yun. Sa panahon natin ngayon, nakakita tayo ng ganun, masisipag sa pagsamba. Mapagsadaka, di papahuli sa sadaka yan. Di ba? Matulungin. Matulungin yan. Masipag magsala. Masipag sa 5 times. Pero nagsasala. Kita yung buhok. Sa babae, halimbawa. Di ba? Pagka nagkasakit, pumupunta sa manghuhula, sa albularyo. Meron. Subhanallah. Di ba? Palasamba. Tanggap, hindi? Hindi tanggap. Di ba? Kumbaga, hinahalimbawa po natin ito sa isang empleyado, sa isang tao. Hindi naman siya empleyado sa isang company, pero masipag siya. Pagdating ng sahuran, kukunin niya yung sahod niya doon sa amo. Sabihin niya, manager, boss, masipag naman ako maaga akong pumapasok. Ginagawa ko lahat ng gawain, pero bibigyan ba siya ng sahod? Hindi, bakit ni siya empleyado? Di ba? Invalid lahat yun. Invalid lahat yun. Invalid. Hindi siya bibigyan ng sahod. Kahit gaano pa siya kasipag. Ganun din. Kahit gaano tayo kasipag sa pagsamba kay Allah, kung walang tamang kaalaman, hindi mo nakilala si Allah, nag-shirk ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun tanggap. Samantalang yung alim, maalam, isang pagsamba lang, halimbawa, kaunti halimbawa, sabihin na natin yung pagsamba na ginagawa, pero naaayon sa Quran, dalisay yung kanyang layunin, at naaayon ito sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggap, hindi. Yun ang tanggap. Di ba? Kaya nga, daig ng isang maalam, yung isang abid. Tandaan natin yan. Di ba? Nagsala, 2 rak'ah, fajar, nakawudo. Nakawudo, takip yung aura, nakaharap sa kibla, pumasok na yung oras ng fajar, nagsuna siya 2 rak'ah. Di ba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Yung 2 rak'ah daw ng fajar, kaya huwag natin kalimutan yung fajar. 2 yung sunnah, before tayo magsala ng wajib. Mas mainam pa yun sa mundo at sa anumang nilalaman nito. Di ba? Nagsala siya. Tama yung pamamaraan. Tanggap, hindi? Inshallah, tanggap. Ano yung mas mainam? Yung 2 rak'ah niya na naayon sa Quran at Sunnah? Dalisay yung kanyang layunin? 2 rak'ah? O yung nagtahajjud mula alauna hanggang alas 4 pero walang wudu? 2 rak'ah. Di ba? Kaya nga, iba yung yung work hard sa work, smart
Ano, pati yung mga term ng mga negosyante nadadala natin. Pero totoo naman, work hard sa work smart. Minsan natatalo yung work hard ng work smart. Diba? Magaling. Minsan kaya nga, minsan mo yung construction worker, masipag ba? Oo naman, masipag. Sipag, di ba? Pero may mga smart, magaling, di ba? Pipirma lang, may pera na. Ha? Pipirma lang. Yung mga architect, mga engineer, mga contractor, di ba? Pipirma lang yan. Billion na. Yun. So, nasa na tayo? At, sabi pa rito, ito na yung sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dito natin makukuha lahat yung mga nabanggit. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahaba yung hadith, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal malaika la tad'u ajhinataha ridan li talabil ilm fa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard ila akhiril hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang maglakbay o tumahak sa daan ng pagsasaliksik ng kaalaman, gagawing madali sa kanya ni Allah ang kanyang pagpasok sa Jannah, at tunay na ang mga anghel ay inilalagay nila ang kanilang pakpak bilang pagkalugod sa nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. At tunay na ang maalam ay sa Islam ay humihingi ng kapatawaran para sa kanya yung mga nasa kalangitan at nasa kalupaan, at pati na yung mga butanding sa karagatan. At tunay na ang kahigitan ng taong maalam kaysa sa isang madasalin o palasamba kay Allah ay katulad na kahigitnan ng buwan, no? Sa gabi, sa kabilugan nito kaysa sa ibang mga bituin. So, hinalimbawa ang maalam sa buwan. Bro, maalam sa buwan, no? Ayun na yung mga politician, ano? Ayo. Di ba? Kita nila, akala nila, dito si Vice Mayor. Yeah. Papasok na sana. No? So, hinalintulad sila sa buwan, yung mga maalam, kumpara sa mga bituin. Bakit? Mga kapatid, ito lagi natin sinasabi. Tignan mo, pag mabilog, kabilugan ng buwan, di ba? Huwag kayo maniwalang pagbilog yung buwan, maraming baliw. Paniniwala yun, mag-ingat-ingat kayo, di ba? Mag-ingat-ingat kayo, baka pati kayo hanggang ngayon naniniwala, di ba? Parang wala kasing tao, bilog kasi yung buwan eh. Hindi yan dahil sa buwan, di ba? Ingat kayo, kahit sa mga simpleng term lang, di ba? Bulog kasi yung buwan, di ba? Yung tulad daw ng isang maalam, parang isang kabilugan ng buwan. Yung maliwanag, at yung mga palasamba naman, no? Na walang kaalaman, parang mga bituin. Di ba? Okay, ngayon. Pag full moon, tapos may mga bituin, ano yung mas makinang doon? Pag tinitingnan mo, yung buwan, di ba? Kaya nga minsan, tingnan mo, minsan pag naglalakad ka, nakita mo yung buwan, bro, tingnan mo yung buwan, ang ganda, oh. Diba? Pero nasabi mo ba, tingnan mo yung mga bituin, oh, mas maganda kaysa sa buwan? Nakita na kayo ng ganun? Wala, di ba? Pag naglalakad tayo, nakakaagaw ng attention natin, na-attract tayo doon sa bilog na buwan. Di ba? Yun yung mas nangingibabaw kumpara sa napakaraming bituin. Yun yung isa sa mga makukuha nating aral doon. Di ba? At yun naman talaga yung totoo. Ang maalam sa Islam ay tagapagmana ng mga propeta. At ang mga propeta ay hindi nag-iwan ng pamana, ng dinar o dirham o ng pera. Bagkus sila ay nagpamana lamang ng kaalaman sa Islam. At sino mang nakakuha ng pamanang ito ay nakakuha siya ng masagana at kumpletong bahagi o kabutihan. Nakuha niya yung pinakamainam na treasure, pinakamainam na pamana kapag nagkaroon siya ng kaalaman sa Islam. Okay. At mga kapatid sa Islam, kabilang pa rito, sinabi rito, ang kaalaman sa Islam ay kabilang sa tatlo na hindi mapuputol ang mga gantimpala nito para sa tao kahit siya ay pumanaw na. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung mga kapatid, investment. Mga kapatid, maraming fitna sa pagsasaliksik ng kaalaman. Tatamarin tayo, aantokin tayo, mabuboring tayo, mayayamot tayo. Ang daming fitna. Pero tignan nyo yung gantimpala. Ang daming pagsubok, ano? Pero tignan nyo, pagka tinitignan natin itong gantimpala na ito, no? Ginaganahan tayo lalo. Nadadagdagan yung ano natin, yung na-encourage tayo, na-motivate tayo. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan, in kata'anhu amaluhu illa min thalatha." Kapag namatay na daw yung anak ni Adan, mga tao, napuputol na. Wala na, finish na. Lahat ng mga gawain. Diyan na lang. Maliban sa tatlo. Sabi dito una, illa min sadaqatin jariyah.
maliban na lamang, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang kawang gawa na kapakipakinabang. Wa ilmin yuntafa'u, sabi rito, wa ilmin yuntafa'u bihi, at kaalaman na napapakinabangan, no? Aw waladin salih yad'u lahu. Mga kapatid, ang ganda talaga ng hadith na ito. Isa sa mga napakagandang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inulat sinalaysay ni Imam Muslim. Sabihin sahih itong hadith na ito. Sabi niya, kapag namatay na ang tao, napuputol na ang kanyang gawain at mga gantimpalan ito. Tapos na. 'Di ba? Maliban sa tatlong investment na tuloy-tuloy. Una, kaalaman na yung kawang gawa na tuloy-tuloy. Kailan lang, alhamdulillah, merong sister na matay. Sister, nanay ni Dr. Marlon Abdullah, isang professor, doktor sa Malaysia. So, ang ginawa niya, nagsadaka siya para sa nanay niya ng gripo. So, kaya nagpatayo kami ng pinayos namin yung gripo doon sa bahay ng mama ko. So, naayos yun ngayon yung gripo, tuloy-tuloy, continuous yung tubig. Diba? Tawag doon sa Dakatun Jariyah. Yung kawang gawa na patuloy, napapakinabangan. Sabihin, hanggang gumagana yung gripo na yun, lahat ng umiinom doon, lahat ng maguudo doon, halaman na didiligan nun, hayop na iinom nun, sa tubig na yun, meron siyang gantimpala. Sa Dakatun Jariyah. Hanggang yaumul qiyamah, insyaAllah, bago magunaw ng mundo, kung tuloy-tuloy yung tubig nun. Mga kapatid, ilan lang yung halaga nun? Kayo may kayamanan. Investment. Tuloy-tuloy yun. Imagine mo, ilang taon tayong mamuhay sa dunya. Diba? 30, 40, 50, 60, 70, 100 years. Ano na yun? Kumbaga, sagad-sagad na yung 100 years. Pag may umabot ngayon, Pinoy, 100 years old, parang na-amaze tayo. Diba? Yung kapitbahay natin, minsan pag nasa 80 years old nga, 80 years old na kayo, nay, tay. Malapit na kayo. Hindi. Diba? Nagugulat tayo. Diba? Umabot ng 80 years old. Diba? Utay. Malapit ka na, congrats. Malapit ka nang tumanggap. Kasi may nakukuha silang tulong sa gobyerno kapag umabot sila ng 90 ata 100. No? Continuous yung Sadaqatun Jariyah. Hindi lang halimbawa masjid. Ito nga, pinaplano nating ipa-announce. Pintura. Lahat ng magsasala sa masjid. Hanggang sa nakatayo pa itong masjid, generation by generation, wala na tayo sa dunya. Imagine mo, tuloy-tuloy yung good deeds mo. Puno. Kaya nga, alhamdulillah, mga puno ng sirisa dyan, lahat ng kumakain. Inshallah, may sadaka dyan yung tanim. Yeah? Yung nalililungan yan, yung mga ibon na kumakain dyan, meron kang Sadaqatun Jariyah. Kaya tingnan nyo, pag nalalaman natin yun, kaya ngayon, inshallah, umpisahan natin yun. Magtanim ng mga halaman na namumunga, tumulong sa masjid, magpatayo ng gripo, Sadaqatun Jariyah. Yung ang nag-donate ng blackboard na ito habang ginagamit ito sa pagsasaliksik ng kaalaman, may rewards yun. Itong masjid na to, itong lahat ng kabutihan na nakukuha natin, habang nandito tayo sa masjid, nagtuturo, nagsasala, meron silang good deeds. Allahu Akbar. Continuous na yun ngayon hanggang kamatayan nila. Durog-durog na yung buto. Continuous pa rin yung good deeds. Mga kapatid, kaya bakit tayo magpapahuli, di ba? Bakit tayo maghihinayang? Pag may announcement sa masjid, halimbawa, magpatayo ng gripo, ipaayos yung masjid, kahit nga yung ibigay mo dyan 10 piso, magbigay ka ng isang sakong siminto. Di ba? Kung tinanggap yan ng Allah, alhamdulillah, may investment ka na. Okay? At pangalawa, yung kaalaman, no? Kaalaman sa Islam na papakinabangan. Ito na yun, yung tinatalakay natin ngayon. Yung natutunan natin, sinabuhay natin, at itinuro natin. Itinuro natin. Halimbawa, si Ahmad. Tinuruan niya si Ahmad. At tinuro din ni Ahmad kay isa pang Ahmad. Di ba? Tatlo na silang Ahmad niyan. Di ba? Halimbawa, tinuruan mo si Ahmad. Ahmad, maging mabait ka sa magulang mo ha. Huwag mong sisigawan si mama at papa mo ha. O, syempre, dapat si Ahmad yung gagawa nun unang-una. Mabait siya sa mama, papa niya.
Di ba? Hindi niya sinisigawan si mama, papa niya. Pag inutusan siya, hindi pa lang inutusan, alam na ng mama niya o papa niya, alam niya na yung gusto ng mama at papa niya. Di ba? Di yung utusan magsaing. Email pa ako. Di ba? Di ba? Mamaya na. Di ba? Pag uutusan, hindi, nautuloy ako. Kayo naman kasi. Di ba? Nakakaharam yun. Yung pagsabi pa lang ng, ganun ka sa magulang pag inutusan ka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malaking kasalanan. Yung pagsabi nun, malaking kasalanan. Paano pa kaya pag magdadabog ka? Utos ka ng utos. Di ba? Kaya, halimbawa, ganun. Kaalaman. No, natutunan mo ngayon, Ahmad, halimbawa, dapat pala maging mabuti sa magulang. Yung natutunan mo. Kahit hindi pa yun yung topic natin, halimbawa lang. O, pag mamaya, tinuro mo nga kay Ahmad, tinuro niya rin sa Ahmad, tinuro rin sa mga ibang mga kalaro niya, naging mabuti sila ngayon, naging masunurin sa magulang. Ahmad, kahit pa 200 years ka halimbawa, nandun na sa libingan kasi doon naman yung ano natin, di ba? Lahat ng nagiging mabuti sa magulang dahil ikaw yung nagpasimula magturo sa kanila, merong kang rewards doon. Di ba? Kaya dapat maging mabuti, masunurin sa kanino? Unang-una kay magulang. Kung gaano mo nire-respeto yung teacher mo sa school, di ba? Mas dapat respetuhin yung magulang. No? Jamil? No? Kahit minsan yung mga magulang natin, medyo sabi natin agkangawon, di ba? Yung medyo ulyanin na, magulang natin yan, di ba? Hindi natin kaya, ini-imagine natin, pikit nyo, sabi ko nga lagi sinasabi, 1 minute nakapikit yung mata mo, imagine mo, wala na yung papa, wala na yung mama mo. Di ba? Hindi mo kayang, wala pang 1 minute, dinitilat mo na kasi hindi mo kaya. Di ba? Yung pinakamamahal mong mama, yung pinakamamahal mong papa, try nyo minsan imaginein, nakapikit yung mata ninyo, wala na siya. Kaya? Bakit ngayon buhay pa? Di ba? Hindi natin sinusunod. Bakit natin buhay pa? Binubulyawan natin. Di ba? Bakit ngayon buhay pa sila, hindi natin iparamdam na mahal natin sila. Yung mga kabataan, dapat nag-aaral kayo ng Islam para matutunan nyo yung tamang paggalang sa mga magulang. Kasi kung sa school lang, tuturuan kayo, pero iba yung aral ng Islam. Iba yung aral ng Islam pagdating sa paggalang sa mga magulang. Magulang dapat natutunan. Alhamdulillah, yung mga anak, pag pinag-aaral natin ng Islam, Islamic values yung matututunan. Islamic values yung matututunan nila. Magugulat na lang tayo, yung anak natin, dahil sinanay natin mag-aral ng Islam, di ba? Yung anak natin, pag nag-aaral ng Islam, pag uwi ng bahay, bakit tong anak ko mabait na? Yung pala natututunan ng Islam. Pag ayaw natin papuntahin sa pag-aaral, yung mga kalaro dyan, mga non-Muslim, anong matututunan? Maging barumbada sa magulang. Gusto niyo yan? Naka-social media lagi yung anak, ang natututunan, yung mga trash talk sa ML, di ba? Yung mga GG na yan, yung mga, di ba, iba't ibang mura natututunan nila. Di ba? Natututo silang maging wild. Tama, mali. Totoo po yun. Subhanallah, makakita ka ng bata ngayon, dahil walang mapaglibangan yung bata eh. Makulit. Ayaw ng magulang maging makulit. Anong ibibigay? Cellphone. Di anong matututunan sa cellphone? Napapanood, away. Yung mga iba't ibang mga pranks na walang kabuluhan, mura. Kung sa Islam yan, tinuruan. Di ba? Kaya, gawa tayo ng paraan yung mga kabataan natin, inshallah, matuto ng Islam. So, kaalaman na, nagdudulot ng kabutihan, nagiging pakipakinabang. No? Lahat ng kabutihan, itinuro mo, lahat ng sumunod sa'yo, meron kang rewards doon. Inshallah, okay? At yung waladin salih, yad'u lahu. Yung mabuting anak daw, o mabuting anak, na nananalangin ng kapatawaran sa kanyang magulang. Sa tingin ba natin, kapag hindi mabuti yung anak, iniwan natin na walang kaalaman sa Islam? Sa tingin ba natin, pag iniwan natin yung anak natin na hindi nagsasala, hindi alam yung Islam, sa tingin po ba natin, ipagdudua tayo niyan pag namatay na tayo? Hindi po. Hindi. Pero yung anak, pag natuto siya ng Islam, naging matuwid na Muslim yan, sa bawat sala niya, di ba? Lagi niyang naaalala yung magulang niya, ipinagduduan niya, ipinapanalangin niya ng kapatawaran. Magugulat yung magulang. Nasa libingan na. Pero nakakakuha pa rin siya ng good deeds. Kaya mga anak, gusto niyong regaluhan yung mga magulang ninyo? Ahmad? Jamil? Ahmad?
Daniel? Pangalan na nito? Diyos, tsaka si Muhammad. Gusto niyong regaluhan ng good deeds yung magulang ninyo? Hindi lang sa dunya, kundi kahit wala na sila. Mahal niyo sila. Ha? Mag-aral kayo ng Islam, isabuhay niyo, at palagi niyo silang ipagdua. Di ba? Yun lang kasiyahan ng magulang. Di ba? Kaya minsan yung magulang, iniisip yung plano yung sa anak. Gusto ko yung anak ko ganito. Minsan ganun eh. Gusto ko maging engineer, doktor. Oo, alhamdulillah kapatid, malaki yung sahod dyan. Pero meron bang magulang, naghangad yung anak ko, dapat stud to. Dapat makamemorize ng Quran to. Dapat sa, inshallah, maging alim ito. Bakit? Pag naging alim yon, mapapakinabangan mo yun. Pag doktor, sa araw ng paghuhukom, di ba? Tatawagin ka ba ng Allah? Tawagin mo yung anak mong doktor, pagalingin ka. Hindi po. Di ba? Hindi po. Oo, may kabutihan yon, pero higit na mas mainam kung talagang napalaki siya sa Islam. Sinasabuhay yung aral ng Islam. Tignan nyo? Kaya mga magulang, wag tayong magsawa, i-push yung mga anak natin mag-aral ng Islam. Sa mga anak din, ganun. Ipagduan nyo naman yung magulang ninyo. Hindi yung panay consumption yung binibigay nyo sa kanila. Wag naman tayong panay hingi ng hingi. Mamaya, inshallah, magme-merenda tayo pagkatapos nito. Di ba? Hingi tayo pag may kailangan tayo. Gusto ko ma-realize to ng mga bata kahit sa murang edad. Alam ko, kaya nyong i-realize to. Di ba? Pag may kailangan kayo, di ba? Kanina kayo tumatakbo. Kay mama, kay papa. Di ba? Wala kang pera, punta kay mama. Gusto mo ng damit, punta kay mama, papa. Di ba? May bayarin sa school, punta. Mama, papa. Gusto mo ng sapatos, mama, papa. Lahat ng meron kayo, sa gabay ng Allah, ipinapadaan sa magulang ninyo, sa biyaya ng Allah. Pinoprovide. Kayo naman, ang tanong, ano naman yung sinusukli nyo sa magulang ninyo? Isip. Paano pag wala sila? Sinong magbibigay? Ha? Pakainin ka, di ba? Natin inshallah, kahit ito matutunan ninyo pag uwi ninyo at sa buhay nyo diretso, masaya na rin ako, di ba? Mula pagkabata, dinala ka sa sinapupunan. Pahinga nyo mabuti ha, sa mga lalo na sa mga bata nandito. Di ba? Ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo. Yung nanay mo nandun sa bahay. Tama? Nandun sa bahay. Hindi makatrabaho yan kasi hindi masyadong makakalabas yan kasi nga nag-iingat. Sinong nagsasakripisyo? Yung tatay. Siya ngayon yung magtatrabaho kahit pagod na pagod yan, kahit may sakit. Sige pa rin. Amar, napapahingan mo? Ay, Amar. Daniel, di ba? Tuloy-tuloy pa rin, di ba? Hanggang sa lumabas ka na sa mundong ito, nang isilang ka sa mundong ito. Di ba? Laking tuwa ng magulang mo. Di ba? Tuwang-tuwa sila. Pinadidi ka. Pag may sakit ka, di sila makatulog. Di ba? Nakita ko pa sa kuya ko noon, pag sinisipon yung anak, barado, sinisip-sip yung ilong. Yung sipon sa ilong. Nasubukan niyo po yun. Imagine mo. Ngayon, anong sabi niyo? Ginanong ka ng tatay mo, ng nanay mo. Di ba? Pag dumumi ka, hindi ka pinandidirian. Di ba? Hindi ka pinapadapuan ng lamok. Sila, tinitipid nila yung sarili nila. Pero pag pangangailangan ng anak, diretso yan. Diba? Bigay yan. Matipid yan, kuripot sila sa sarili nila. Pero pag pangangailangan ng anak, ibinibigay. Tinuruan ka pa magsalita ngayon. Naiiyak na si Ahmad. Di ba? Tinuruan ka ngayon magsalita. Sino nagturo sa inyo magsalita? Yung magulang? Tama? Tinuruan ka ngayon maglakad. Tinuruan ka magsalita. Bakit nung natuto ka na magsalita, sinasagot-sagot mo na yung magulang mo? Binubulyawan mo na yung magulang mo. Bakit nung natuto ka ng maglakad, umaalis ka, di ka nagpapaalam sa magulang mo? Diba? Hindi lang yun. Kahit ngayon, malaki na. Pinuprovide. Pagkain, inumin, damit, binibigay. Kaya anong sinusukli ninyo? Anong sukli? Dapat maging mabuti kayo sa kanila. Mag-aral kayo ng Islam, inshallah. No? Panalangin nyo sila ng mabuti. Yung maging masunurin lang kayo sa kanila, masaya na sila. No? Tama? Ngayon, masunurin na kayo, ha? Ahmad. No? Hindi lang si Ahmad to, ha? Pati ikaw, Ahmad. No? Kasi dalawa kayong Ahmad. Yun, mabuting anak. Yung mga magulang, disiplinahin yung anak maging mabuti rin sa magulang, inshallah. Tingnan nyo, pag hindi kayo umatin dito, ito, ginawang daan ng Allah para matutunan natin ito.
Pero kung nandoon lang tayo sa bahay, hindi wala mga palasagot pa rin tayo sa magulang natin. Kahit may pagkakamali yung magulang yan. Igalang sila. Mahalin sila. Subukan yung tanungin minsan, yung mga kalaro ninyo na wala ng nanay tatay. Ano yung pakiramdam? Ngayon, may nanay tatay pa kayo, tapos, di ba? Kung makasagot kayo, sobra-sobra. Inshallah, ha? Mula ngayon, ayusin yung pakikitungo sa magulang. Inshallah. Yung pagkalugod ni Allah, nasa pagkalugod ng magulang. Ang pagkamuhi ni Allah, pagkapuot ni Allah, galit ni Allah, nasa galit ng magulang. Okay? So, kahit wala na yung magulang, kung Muslim sila, panalangin sila. Kung hindi sila Muslim, yung natitirang magulang, dawahan, insyaAllah. No? Dawahan, insyaAllah. Kasi pag namatay na hindi Muslim, wala nang chance. Okay? At pangwalo, pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sila ay kabilang sa mga sumasaksi sa kaisa ng Allah, kasama na rito ang mga anghel na sumasaksi din dito. So pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala daw yung mga may kaalaman. Sabi ni Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Sinabi ni Allah, ang Allah ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at sumasaksi rin na ang mga anghel at yaong mga may kaalaman, Kanyang pinangangalagaan ang Kanyang mga nilikha ng makatarungan. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Imagine mo, Allahu Akbar, pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala daw yung mga may kaalaman. Di ba? Saan pag pinuri ka ni crush, tuwang-tuwa ka di ba? Pag pinuri ka ng tatay mo, ng kaibigan mo, tuwang-tuwa ka. Pero imagine mo, ang pumuri sa'yo, ang tagapaglikha. Kailan ito? Kapag ikaw ay may kaalaman. Kapag ikaw ay nag-aaral ng Islam. At sinabi pa rito, ang mga taong may kaalaman sa Islam ay isa sa dalawang uri ng mga pinuno na inutos ng Allah na sundin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Pag may kaalaman, isa sa mga dalawang uri ng pinuno na inutusan ng Allah na sundin sila ng mga tao. Imagine mo, ipinag-utos ni Allah na sumunod ka sa kanila. Ano to? Yung may kaalaman at yung pinuno. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Imagine mo. Sabi ni Allah, o kayong mga sumasampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo, isinunod ni Allah, wa ulil amri minkum. Yung mga namumuno sa inyo. Pinuno man yan sa isang lugar, no? At merong kaalaman. Di ba? Yung namumuno na merong kaalaman. Yan, ng pinuno, kahit nga sinasabi ng mga scholar, kahit nga yung pinuno halimbawa sa barangay, hindi Muslim. Basta tama yung ipinag-uutos, inutos sa atin na sumunod sa kanila. O, hindi na Muslim yan. Paano pa kaya pinuno ng mga Muslim? At merong kaalaman. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumunod sa kanila. Sinabi ni Ibn Kathir, sabi rito, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْعُولِ الْعَمْرِ مِنَ الْأَمَرَائِلِ وَالْعُلَمَاءِ. Ang lantad na naisipaiwatig dito, sabi rito, al-umara, yung mga namumuno. Ang lantad na naisipahiwatig rito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, sabi ni Ibn Kathir, yung mga namumuno, pinuno, at yung mga maalam. Sila yung inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na sumunod at magpasakop sa kanila. Kaya yung pagsunod sa mga ulama, pagsunod sa mga pinuno, sa kabutihan, ito ay pagsunod kay Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa kabutihan, no? Ta'awanu 'alal birri, kabutihan at pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kabilang 'yun sa makakamit natin, inshallah. Sa kabutihan no, may kaalaman. Pang-sampo, sabi rito, dalawa lang, ito gusto nating bigyan ng diin, mga kapatid, no? Dalawa lang ang pinahihintulutan ng Islam na pwedeng kainggitan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang klase lang ng tao yung pwede nating kainggitan. Sino sila? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, la hasada illa fi ithnatain. Walang inggit maliban sa dalawa.
Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Wala daw ikang inggit maliban sa dalawa. Dalawa lang. Alam natin yung inggit na bawal, yung hangarin mo sa isang tao na yung biyaya sa kanya ng Allah mawala sa kanya. Yun yung pinagbawal na inggit. Siguro hindi naman tataglayin yun ng isang matinong Muslim. No? Hangarin mo yung biyaya na meron yung sa kapatid mo. Dahil may biyaya siya, hinahangad mo. Halimbawa, mayaman siya, sana mabankrupt ka. Sana malugi yung negosyo mo. Di ba? Yun yung inggit na bawal. Haram yun. Yun yung inggit na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung inggit na yun parang pagkain o parang pagtupok ng apoy sa isang tuyong dayami o tuyong kahoy. Di ba? Ganun niya kinakain yung inuubos yung good deeds. Yung masamang inggit na yun. Yun yung bawal sa atin. Kaya pag nakakita tayo ng kapatid na mayaman, alhamdulillah. Di ba? Huwag mong hangarin na sana mabankrupt yan. Okay? So, yun yung inggit na bawal. At yung inggit naman na pinahintulot sa Islam, ito na yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dapat kainggitan maliban sa dalawa. No? Unang tao na dapat kainggitan, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Yung isang tao na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pinagkalooban ng yaman at kanya itong ginugol sa katotohanan at kabutihan. Mayaman, nakakita ka ng mayaman. Yung kapatid na yun, nagpapakain ng magpa-fasting. Yung kapatid na yun, kapag may anong sa masjid, nagsasadaka, nagbibigay ng zaka, nagbibigay ng sadaka. Yung kapatid na yon, ginagamit niya yung yaman niya sa kabutihan, pwede mong kainggitan yun. Paano inggit? Hahangarin mo na nawa ay mas lalo pa siyang pagpalain ng Allah. At maghahangad ka na sana magkaroon ka rin ng tulad ng yaman na meron siya. At magamit mo rin ito sa landas ng Allah. Okay? Yun yung pwedeng inggit. Di ba? Yun yung pwedeng inggit. Kaya naman, ang isa rin sa aral dito mga kapatid, ang Muslim huwag siyang assuming na kapag pinuna siya sa kanyang kasalanan, lagi niyang ikakatwiran, inggit lang yan. Di ba? Pinapayuhan kasi nakakalimot. Ano yung irarason? Inggit ka lang. Di ba? Ba't ako may inggit sa'yo? Meron ka bang yaman na ginugugol kay Allah? No? Kaya wag tayong assuming. Kasi wala naman tayong yaman na. No? Kung wala naman tayong yaman na ginugugol sa landas ng Allah, hindi naman tayo mayaman. Huwag naman tayong assuming na kapag pinayuhan tayo, sabihin natin, inggit ka lang. Di ba? Ayaw lang tumanggap ng payo, kaya ginagamit yung salitang inggit ka lang. Okay? Unang tao na pwedeng kainggitan, mayaman. Pinagkalooban ng yaman ng Allah, yung Muslim na yun, pinagkalooban siya ng kayamanan at nagamit niya ito sa kabutihan. Pwede nating kainggitan yung tao na yun.